So, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangka Revelation, kung saan dito po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang global updates, no? At related po ito sa Bible prophecy, yung mga kaganapan ngayon sa ating mundo. At ayun nga po mga sangkay, ang Europe ngayon ay nakakaranas ng pambihirang extreme heat wave. Marami na po ang pumapanaw mga sangkay, nakaraan, pinag-usapan na po natin ito. Pero ngayon, mas lalo pong sumabog ang usapin tungkol po dito dahil nga po sa napakaraming nangyayari ngayon sa kanilang kontinente na kung saan maraming mga tao doon ay nagpapanik na. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ang kaganapan doon kung ano na nga ba ang sitwasyon ng mga tao sa Europe. Alright? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng topic, na patungkol po sa mga global events ngayon na related po sa Bible prophecy, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video nito. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so ang mundo po natin ngayon ay may kinakaharap po na climate change. Ito po ay pagbabago ng klima, no? Na ayon nga po sa mga scientists, pagdating ng 2030, no? Kung aabot daw po ng 2030 na hindi pa rin po masusolusyonan itong climate change, magiging irreversible na po. Ang ibig sabihin daw po, hindi na po maaayos ang lahat. Yung mga bagyo, mas magiging delikado na. Yung init ng panahon, mas delikado na. Yung pagkasunog sa kagubatan, mas delikado na. Yung mga pagbaha, mga sangkay, mas delikado na. Ngayon, mga sangkay, pag-usapan po natin yung extreme heat wave. No? Ito po, mga sangkay, ay nagaganap ngayon sa ibang parte ng ating mundo. Minsan dito sa atin, minsan naman po sa part ng Asia, but now, mga sangkay, doon po mismo sa Europe. At ito, tingnan nyo po yung mga nangyayari sa kanila. Okay, just not built for extreme weather. We're just at the start of what's going to be an intense heat wave. But the Intense heat wave. reality is that the average summer temperature here is just about 16 degrees Celsius. Grabe, no? Isipin nyo yung summer temperature doon po sa UK ay nag-a-average lamang po ng 16 degree Celsius. Ganun po kababa mga sangkay. Pero ngayon, umabot ng 44 degree. So, ibig sabihin mga sangkay, napakadelikado na ng nangyayari ngayon sa Europe. Na dahilan mga sangkay kung bakit marami po ang pumapanaw sa kanilang kontinente ngayon. Mostly mild conditions. We're building for those conditions instead. But the future is going to be much hotter and much wetter. Large parts of our train network run on electricity, and power lines sag in high temperatures. So that Grabe. can mean trains get cancelled. We've also built our towns and cities with lots of rock and concrete. It absorbs the heat and then radiates it back out, making that heat even more unbearable. We're also building lots of shiny new apartments with lots of glass, which Pero mga sangkay, kumbaga, kahit daw po na built up nila yung kanilang mga kabahayan, yung pagkasemento ng kanilang mga walls, ng mga matitinding mga kagamitan, equipment, mga sangkay, hindi pa rin po umubra nung nagkaroon na po ng extreme heat wave. So ito po yung katakot-takot na nagaganap ngayon mga sangkay sa Europe. At tingnan po nito, tingnan po ninyo. So makikita po natin na yung mga bumbero ay gumagawa na po ng aksyon para po mga sangkay, yung mga tao doon, maibsan lamang po yung init sa kakalsadahan kasi naglabasan na po yung mga tao Nagpapanik na po yung mga tao, hindi na po kaya, mga sangkay, sa kanilang mga kabahayan na magstay na ganong klaseng init. Kasi marami na nga daw po ang pumapanaw, no? At kapansin-pansin po ito, mga sangkay ngayon, na yung weather po natin ay masyado na pong unpredictable. No? Napakadelikado na. Kaya nga po mga sangkay, no? Kung sa kanila, ang tawag po nila dyan ay climate change, sa atin end times. No, we're living in the last days. Ito mga nangyayari ngayon mga sangkay na mga extreme weather events, no?
nagpapaalala lamang po sa atin, mga sangkay, na malapit na nga pong bumalik ang ating Panginoon. Biruin nyo, sabay-sabay po ito. Extreme heat wave, no? May gera, mga sangkay, na nagaganap. Ano pa? May gera, mayroon pong gulo sa ating mundo, rally dito, rally doon. Mga lugar na binabaha, mga sangkay, dulot po ng mga matitinding bagyo. So sabay-sabay po, at may mga lindol, mga sangkay, na nararanasan ang iba't ibang parte ng ating planeta. So sabay-sabay, mga sangkay, itong distraction ngayon sa ating mundo. Isa pong paalala, no, lahat ng ito, mga sangkay, ay nakabase po sa Bible prophecy. We're living in the last days, no? At ang mapapayo ko nga lang dito, mga sangkay, huwag po tayong magpapanik, no? Yun din naman po ang advice sa atin ng banal na aklat. Huwag po tayong magpapanik. Bagkos, mga sangkay, mas palalimin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon at mas pagtibayin po natin ang ating pananampalataya. Na kung ano man ang mangyari sa ating mundo, ano man ang mangyari sa atin, mayroon po tayong Diyos na pinaglilingkuran, mga sangkay. So, grabe itong nagaganap ngayon. Ito, tingnan po ninyo. Sa Europe yan, mga sangkay. Tingnan po ninyo, nagme-melt po yung mga kalsada, yung maliban sa kalsada, mga sangkay, ayan po, tingnan po ninyo, lalagyan po yan ng tubig, mga sangkay, pag nilagyan ng tubig, tingnan nyo, parang, akala mo kumukulo, parang kumukulo po talaga, mambihira. So, ganyan po kalala yung init doon, mga sangkay. Sa Europe, tingnan nyo yung mga tao, nagkukumahog para lamang po isalba yung kanilang mga sarili. Grabe, oh. Kalsada po yan, nagme-melt. Grabe po, mga sangkay yung nangyayari. Yan po, mga asphalt po yan. Pambihira. Ayan, oh, nakakapagluto na po ng itlog sa araw. Grabe itong nangyayari ngayon, mga sangkay. So, ayan po, yung kahit yung mga traffic light nila, nagtutunaw na po, mga sangkay. So, very alarming itong nangyayari ngayon, no, doon po sa Europe. At kung dito nga lang sa Pilipinas, umabot po tayo ng 30 degree. Sobrang lala na po ng init. How much more sa kanila na nasa 40, mahigit na po ang temperature nila doon. So, paalala lamang po sa ating lahat na bagamat sabay-sabay po ngayon ang nangyayaring distraction sa ating mundo, huwag po tayong magpapanik. Yun po yung ina-advise sa atin. Bagkos mas lalo po nating pagtibayin ang ating pananampalataya, may Diyos po tayo, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa mga kababayan po natin sa Europe, please mag-iingat po kayo dyan at huwag kakalimutang magdasal. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.